Huwag munang itapon ang mga lumang bumbilya dahil nakadiskubre si Love Anyover ng mga ideya kung paano ito i-recycle sa mga paraang kakaiba. Mahirap makapa sa dilim at baka aksidente ang iyong abutin. Aray! Kaya naman laking tulong ng pagkakaimbento ng electric na ilaw. Dahil sa ating mga gawain, ito ang nagsisilbing tanglaw. Taong 1880 nung inimbento ni Thomas Edison ang light bulb o bombilya. At mula noon, napakinabangan na ng maraming mga henerasyon ang liwanag nitong dala. Pero ang bombilya kapag napundi, wala na raw itong silbi. Pwes, yan ang maling akala. Dahil sa pag-recycle, muli itong mapakikinabangan. At syempre tayong mga ilaw ng tahanan, ang pagpapabongga ng ating mga bahay, ang ating nais. Kaya naman sa bumbilya, tayo'y magpapaka. Wais. Ang punditong bumbilya may gamit pa raw sa inyong kusina. Syempre kasama ko pa rin po si Nanay Christine na nagtanggal ng bumbilya kanina. At kasama ko po ang isang eksperto pagdating po sa pagpapaganda ng bumbilya. Hindi nyo alam yan. Si Mary Rose Santiago. Ang una po natin gagawin is yung shakers po o yung lagayan po ng asin at paminta. Ayan. Pero bago nyo po gawin yun, yung inyong pag-recycle ng bumbilya, kailangan nyo po ng, ano ba to? Safety gear po. Safety gear. Ito. Sunglasses kung meron kayo, o eyeglass nyo, pwede na rin yan. Basta kailangan merong protection po sa mata nyo. Unang lagariin ang ulo ng bumbilya hanggang sa humiwalay ito. Then, gamit po yung maliit na screwdriver, tatanggalin po natin yung filament na, ano po, yung parang nagsisilbing ilaw niya talaga. Okay, kailangan medyo ang paggawa nito, medyo kailangan yung kamay nyo magaang. Kasi syempre, medyo sensitive yung bombilya. Pag sinobrahan nyo naman yung ganon grip, baka naman mabasag yung bombilya. So, dahan-dahan lang. Maingat na pupukin ng screwdriver para makuha ang nilalamang filament ng bombilya. Pag ang screwdriver, babasagin yung filament, kailangan maprotektahan yung mata. Gawa ng isa sa mga saningan yung pagtalsik yung mga particles nun. At ito ang mahalagang paalala. Ang pagtapon ng filament, hindi basta-basta. For safety disposal, ay lagay po natin siya sa box po. Meron big content na lason, na chemical na maaring makalason o makabulag. Kaya kung i-dispose natin ito, maaari natin ilagay ng maayos sa basura na safe o kung malalagyan ng karton para hindi siya mabasag. Pagkatapos i-dispose ang filament, hugasan ng maigi ang bumbilya at ito'y patuyuin. Gamit ang martilyo, dahan-dahang ilapat ang gilid ng bumbilya. Para naman sa mga takip ng ating salt o pepper shaker, butasan ang bottle cap na pako. Gamit ang glue gun, lagyan ng pandikit ang goma. Ito ang magsisilbing stand ng ating shaker. Saka natin ilalagay itong asin. Pagkatapos lagyan ng asin o paminta, pwede na itong takpan. Pwede rin gumamit ng iba't ibang kulay ng pantakip. Ayan, nakita niyo yung finished product namin? Para sa ating hardin, ang pundidong bumbilya may pakinabang din. Okay, nagawa na natin yung ating shakers. This time naman, mga ka-cute news, ang gagawin natin ay flower vase o flower pot. Di ba? Pero gamit ang bumbilya. So, ang tawag ito ay bomb pot. Masasabi mo dyan. Ayan, make sure mga ka-good news na yung inyong bumbilya ay nalinis nyo na, lalagarin nyo ng gusto. At syempre, natanggal nyo yung mga parang pwedeng makasugat dito sa gilid, diba? Iikot ang wire sa nilagaring bahagi ng bumbilya. So, Ate Love, siguro pwede natin siyang gamitan pa ng lugan para mas tumikit yung... Itong alambre Yes, natin. tama. Ang flower pot na ito talagang kakaiba dahil pwede itong isabi. Cutie! There you go. Tapos, saka po Pwede natin na ilagay ang ating Bulaklak. bulaklak. Siguradong agaw atensyon ang inyong bulaklak o halaman gamit ang hanging bulb pot. Balik naman tayo sa bahay kung saan ang bumbilyang gagawing dekorasyon, bagay na bagay. So, pwede naman po tayong gumamit ng ibang klase naman pong bombilya.
Muling lagariin ang ulo ng bumbilya, pero ngayon, isang tabi ang nahiwang parte nito. Muna natin siya. Then, gamit po rin yung maliit na screwdriver. Basagin po rin natin yung nagdidikit na filament sa bumbilya. Muling itapon ang filament sa kahon para sa proper disposal. Kailangan po natin siya uling hugasan. Para sigurado natin malinis yan, pagkabukas na ng bumbilya, hugasan natin siya ng husto, sabunin ng husto, and then punasan ng basahan na tuyo o dyaryo. Pagkatuyo, pwede nang ilagay ang artificial flower o kahit anong design na gusto nyong ipasok sa bumbilya. Pag nalagay mo na po yung nasa loob, pwede na po natin siyang lagyan po ng glue gun para dumikit na po ulit yung pinakatakip niya. Lagyan ulit ng alambre ang ulo nito. Kumuha ng takip ng lata at sabitan ito ng alambre sa gitna. Butasan ang gilid nito para maisabit ang ating home decor. Yan ang bright idea. Isang bagong pandekorasyon na hindi nambubutas ng bulsa. Yan. At syempre, mga ka-good news, pagkatapos natin gumawa ng lahat ng mga ito, kailangan nating maghugas ng kamay. Diba? Nandun talaga ang safety ng ating kinabukasan at ang ating life. Kailangan lagi naghuhugas ng kamay. At ang dagdag pa naming paalala, kung naengganyo kayo sa aming bumbilya, siguraduhin laging may gabay ng nakatatanda ang inyong pagre-recycle. Nakabibilib, hindi ba? Nasa kombinasyon ng ating konting imahinasyon at maayos na preparasyon. Ang bumbilyang ala natin wala na sa kondisyon, pwede palang mapakinabangan at maging magandang dekorasyon sa ating tahanan.